Hallelujah. Praise the name of the Lord. It's Saturday morning, May 10, 2025. Hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ for a new day. Salamat sa Diyos at tayo ay muling nagising. Ako ay nagising. Ngayon ay Sabado. Araw ng pahinga sa trabaho. Pero dito sa salita ng Diyos ay patuloy tayo sa ating katawagan. Thank you, Jesus. At ako ay muling nagising upang ikaw ay aking sundin, upang ikaw ay aking paglingkuran sa araw na ito, Panginoon Jesus. Hallelujah. God is good all the time, and all the time, God is good. Oh, hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon Jesus. Napakabuti. Wala siyang katulad. Diyos na buhay. Hallelujah. Salamat, Lord, sa panibagong umaga. Malakas ang aming pangangatawan, ligtas sa anumang kapakamakan. Salamat, Panginoon Jesus. Oh, hallelujah. Ang batayan ng ating pananampalataya kay Panginoong Kristo. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Ano sinasabi dyan? Happy moments, praise God. Difficult moments, seek God. Quiet moments, worship God. Painful moments, trust God. And every moment, thank God. Oh, hallelujah. Kaya, magpasalamat tayo sa ating Panginoong Kristo, sa Diyos Ama, sa Panginoong Kristo, sa banal na Espiritu. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Lord. At kami po ay nakaraos sa buong linggo. At ngayon ay Sabado ng umaga dito sa Houston, Texas. Sa inyo dyan ay Sabado ng gabi. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan, Lord Jesus. Ayan, nasa na kayo? Nandito na ba ang lahat para tayo makapag-umpisa? Maraming salamat at ako ay inyong naghintay kayo sa akin sapagkat matagal akong nagising, napagod si Tita Bits at hindi ko na napa-alarm ang aking ang aking cellphone, but God is good at ginising pa rin niya ako. At sabi niya, oy, gising na, Bita. It's 5:45. 5:45 na! Ko, Lord. Salamat po. Kahit hindi ako nakapag-alarm, ay ginising niyo ako. Thank you, Jesus. It's Purple Day, Saturday. At ngayon din ay mag-raffle draw na naman ang Team Jesus members. Nang sa ganoon ay kung sino man ang karapat-dapat ay atin siyang pagpapalain. Ayan. So,
Sharon, wala bang qualified noong nakaraang April siya para maging Team Jesus member? Wala bang qualified? Para masama ko maisa kong mapagawa kay Jeffony ang kanilang ano ba yan? Yung badge nila. Okay, so welcome dito sa ating live Team Jesus School of Faith. Yan, daily Bible study. Okay, so ngayon ay Saturday, May 10, 2025. Ayan. Sabado ng umaga dito sa Houston, Texas. Ito si Tita Vets, ang lingkod ng ating Panginoong Jesucristo, fresh from the bed. Purple tayo ngayon na may orange. Kaya purple orange kasi tangerine ang ating motif sa buong linggong ito. Thank you, Lord. God is good all the time. And all the time, God is good. Welcome dito sa ating live at tayo ay magpuri sa ating Panginoong Diyos Ama, Panginoong Jesucristo, at sa banal na Espiritu. Ayan. Pagising sa umaga, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, na bago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nararama, bagong pag-asa ang nakikita. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Lord Jesus, hallelujah. Na dumapaw ang aking sayang, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa Kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay upang purihin siya. Yes, Lord Jesus. Lahat ay aking
Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Father God, in the name of Jesus, and by the blood of Jesus, oh hallelujah. Salamat po, Panginoong Jesucristo, sa iyong katapatan sa aming mga buhay, sa araw-araw na kami po ay nakaraos, ay utang na loob namin sa inyo ang aming mga buhay, ang aming anumang mayroon kami, ang anumang mga pagpapalang mayroon kami sa araw-araw, ito po ay galing sa inyong lahat. Maraming salamat po sa kaligtasan ng aming mga kaluluwa at kiniklaim namin ang kaligtasan din ng aming mga pamilya, ng aming mga kapatid, ng aming mga pamangkin, ng aming mga kadugo, ng aming mga relatives, mga apo at sino pa man, Lord. Sa side ng aming tatay, sa side ng aming nanay, Father God, we are claiming their salvation, Lord, na kami po ay sabay-sabay na ikaw ay pasalamatan, na ikaw ay purihin, na ikaw ay simbahin, na kilalanin ang iyong anak na si Panginoong Jesucristo bilang aming Diyos at tagapagligtas. O hallelujah! Kami po ay nagpapakumbaba sa trono ng iyong kawaan, Diyos Ama, sa pangalan ni Jesus. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso, at gawin mo kaming karapat-dapat sa trono ng iyong kawaan. Ano man ang aming mga nagawang kasalanan sa iyong harap, patawarin mo kami, Panginoong Diyos Ama. At gawin mo kaming karapat-dapat sa presensya ng iyong banal na Espiritu sa oras na ito. Hallelujah. Dinideklara din namin ang pagpapatawad sa mga taong nagkasala sa amin, Panginoon. Ang pagpapala, ang prayers namin ay aming binibigay sa kanila, Father God. Meet them, Lord. Katagpuin mo po sila, Panginoong Jesus. Nang sa ganun po ay kagaya namin, ay maranasan namin ang iyong kaawaan, ang iyong pagmamahal, ang iyong kagalingan, ang iyong mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw para sa iyong mga anak. Maraming salamat po. We welcome the Holy Spirit in our midst today. God said, 2 or 3 gathered in His name, He is in our midst. Jesus said, that's Jesus said, He is in our midst. So, we acknowledge the Holy Spirit na nandito siya sa ating kalagitnaan. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul. And every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Hallelujah, Father God. Sinasamba ka namin sa espiritu at sa katotohanan. Gawin mo kaming karapat-dapat sa iyong presensya sa oras na ito. Buksan mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso upang maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating at ito'y aming maging gabay nang sa ganoon po ay sa araw-araw
ay mapatatag ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo at the end ay kami po ay maging kagaya kay Kristo Jesus. Oh, hallelujah. Itago mo ang iyong lingkod sa krus ni Panginoong Jesucristo na hindi ako ang makikita, kundi ang makikita ay ang kanyang kabutihan, ang pagmamahal, ang kaawaan ng Diyos Ama na walang hanggan. Dinideklara namin ang live na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. At lahat ng aming dasal, lahat ng ito ay aming hinihiling at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus, Jesucristo, at ng banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen! Hallelujah! Praise the Lord sa kanyang kabutihan. God is good all the time. Thank you, Lord. At mamaya, pagkatapos ng ating live, ay ako naman ay mag-enjoy sa aking garden. Thank you, Lord. Okay, mga ka-Team Jesus, sasana ang inyong mga Biblia. Biblia is real. Kunin ang inyong mga Biblia. So, tayo ay tapos na tayo sa Epeso. Tapos na ang Epeso, no? So, dito na tayo sa Philippians. So, welcome sa Church of Philippi. So, alamin natin kung ano naman ang mga katangian at pag-uugali ng mga Philippians. So, unang-una, kahapon ay tinuruan tayo ng banal na Espiritu tungkol sa mga totoong disipulo ni Kristo. So, yung mga totoong disipulo ni Kristo, yung mga totoong apostoles o mga servant leaders ni Kristo ay nananalangin, no? Nananalangin sila palagi sa Church of Christ, kagaya ng ginawa ni Pedro, ni Pablo. Nananalangin siya sa Church of Christ na naway ang karunungan. Sabi dito, naway ang lumago tayo, na lumago ang pagmamahal nyo sa isa't isa ng may karunungan at pangunawa para mapili nyo ang pinakamabuti sa lahat ng bagay at madatnan kayong malinis at walang kapintasan sa araw ng pagbabalik ni Kristo. Ayan. Mapuspos nawa kayo ng mga katangiang ipinagkaloob ni Jesucristo sa inyo para maparangalan at mapurihan ang Diyos. So, yun ang ating ultimate goal, mga ka-Team Jesus, sa mga buhay natin, na maparangalan natin ang Diyos Ama sa mga buhay natin, mga ka-Team Jesus. Hindi yung maparangalan natin ang ating mga sarili na tayo ay naging mabuting tao, na tayo ay generous, na tayo ay ganito. No? Christ-like centered dapat tayo para sa kapurihan ng Diyos Ama. So, lahat ay hindi sa atin, mga ka-Team Jesus, kundi para sa kapurihan ng Diyos Ama. So, ang mga buhay natin ay atin ang inaalay sa Panginoong Jesucristo upang ito ay maging kagamit-gamit para sa Diyos Ama. Ayan. So, to God be the glory lahat. Kaya ang ating dasal ay lahat ng papuri at parangal. Ang ating mga kahilingan ay ating ibinibigay, no? Sa pangalan ni Jesucristo, Jesus, kasi there is power in the name of the Lord Jesus Christ. Kaya nga, in the name of Jesus, sa pangalan ni Panginoong Jesucristo at ng banal na Espiritu. Pero lahat ng papuri at parangal ay binabalik natin sa Diyos Ama. So, yan ang ating ultimate goal, na pag tayo ay kinuha na ni Panginoong Jesucristo, ay sasabihin niya sa atin, "Welcome, my good and faithful servant." Ayan. So, kasi tayo ay mga servant, tayo ay mga alipin. Hindi tayo ang pinagsisilbihan, mga ka-Team Jesus, kundi tayo ang nagsisilbi kay Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng body of Christ. Kaya kung kayo man ay tinawag ng banal na Espiritu na maglingkod sa ministry, no?
sa church, kung saan man kayo, o kaya dito sa Team Jesus, isang malaking pribilehiyo yan, mga ka-Team Jesus, na tayo ay makapaglingkod kay Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng paglilingkod sa body of Christ. Okay. So, ayan mga ka-Team Jesus. Tingnan natin. Dito naman tayo sa Philippians 1 or chapter 1 verses 12 to 12, mahaba ito. 12 to 27. 12 to 27. Okay, basahin na natin mga ka-Team Jesus. Asa na ang inyong mga Biblia? Basahin na natin. Ang kagalaka ni Pablo na mapangaral si Kristo. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang mga nangyari sa akin ay nakatulong ng malaki sa ikalalaganap ng magandang balita, o yung kanyang pagkakulong ay malaking tulong yon, ginamit ng Diyos, no, bilang instrumento. Sapagkat alam na ng lahat ng gwardiya sa palasyo at ng iba pang naririto na nabilanggo ako dahil sa pagsunod ko kay Kristo. Dahil din sa pagkabilanggo ko, lalo pang tumibay ang pananampalataya ng karamihan sa ating mga kapatid sa Panginoon, at lalo rin silang tumapang sa pagpapahayag ng magandang balita. Totoong may ilan dyan na nangangaral lang tungkol kay Kristo dahil nainggit sila sa akin at gusto nilang ipakita na mas magaling sila kaysa sa akin. Ngunit may ilan din namang tapat ang hangarin sa pangangaral. Nangaral sila dahil sa pagmamahal at alam nilang dinala ako rito ng Diyos para ipagtanggol ang magandang balita. Ang mga taong naiinggit ay hindi tapat sa pangangaral nila tungkol kay Kristo. Ginagawa nila ito dahil sa pansariling hangarin. Inaakala nilang lalo pang madagdagan ang mga paghihirap ko sa bilangguan dahil sa ginagawa nila. Pero walang anuman ang lahat ng iyon sa akin. Nagagalak pa nga ako sa mga pangyayari dahil kahit papaano na ipapangaral si Kristo, tama man o mali ang hangarin nila. At patuloy akong nagagalak dahil alam ko na sa pamamagitan ng mga panalangin nyo at sa tulong ng Espiritu ni Jesucristo ay makakalaya ako. Malaki ang hangarin at pag-asa ko na hindi ako mapapahiya, kundi tulad ng dati magkakaroon ako ng lakas ng loob para sa pamamagitan ng buhay o kamatayan ko ay maparangalan si Kristo. Ito tayo sa 21. Sapagkat para sa akin, ang buhay ko ay para kay Kristo. At kung mamatay man ako, kapakibangan ito sa akin. Kapakinabangan ito sa akin dahil makakapiling ko na siya. Kung patuloy naman akong mabubuhay, makakagawa pa ako ng mabubuting bagay. Kaya hindi ko alam ngayon kung alin ang pipiliin ko. Nakahati ang isip ko sa dalawa, ang mabuhay o ang mamatay. Gusto ko na sanang pumanaw para makapiling na si Kristo dahil ito ang mas mabuti. Pero kailangan kong patuloy na mabuhay para sa kapakanan ninyo.
Dahil dito, natitiyak kong mabubuhay pa ako at makakasama nyo para matulungan kayong lumago at maging maligaya sa pananampalataya. At kapag nakabalik na ako sa inyo, lalo pa kayong magkakaroon ng dahilan para purihin si Kristo. Mamuhay kayo ng ayon sa magandang balita ni Kristo, nang sa ganon, makadalaw man ako sa inyo o hindi, mababalitaan kong nagkakaisa kayo at sama-samang naninindigan para sa pananampalatayang ayon sa magandang balita. Huwag kayong matakot sa mga kumakalaban sa inyo, dahil kung hindi kayo natatakot, magiging palatandaan ito sa kanila na mapapahamak sila at ililigtas naman kayo ng Diyos. Sapagkat hindi lang pribilehiyong sumampalataya kay Kristo ang ibinigay sa inyo, kundi ang maghirap din para sa Kanya. Ngayon, dinaranas nyo na ang paghihirap na nakita ninyong dinanas ko noong una at nabalitaan ninyong dinaranas ko pa rin hanggang ngayon. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Tulungan mo kami na maintindihan namin ang mensaheng nais mong iparating nang sa ganun po ay mapatatag pang lalo ang aming pananampalataya at Panginoong Kristo. Maggamit ang aming mga buhay para sa kaharian ng Diyos Ama, para sa Kanyang kapurihan. In Jesus' name, Amen. Ayan mga ka-Team Jesus. So ano ba ang nais iparating ng banal na Espiritu dito sa akin? Alam na natin dito sa Philippians, sa Filipos, sa Philippi, may mga false prophets, may mga nagbabahagi sa salita ng Diyos na ang kanilang motibasyon, na ang kanilang hangarin ay upang siraan si Pablo at madagdagan ang kanyang paghihirap. Mayroon ding mga nagbabahagi sa salita ng Diyos na ang kanilang mga hangarin ay upang sundin ang kalooban ng Diyos at upang tulungan si Pablo na maibahagi ang katotohanan. Subalit, ang sabi ni Pablo dito, yun ay sa Philippi. Ito yung mga taong nasa Philippi. Tandaan natin, anong uri ng mga tao mayroon sila. So, nandoon sa kanila rin ang mga false prophets. Nandoon din sa kanila yung mga taong nagbabahagi nga, ginamit ang salita ng Diyos, ang pagbabahagi sa salita ng Diyos para sa sarili nilang kapakanan, para sila ay yumaman, para sila ay magkaroon ng impluwensya, para sila sa sarili nilang yung plano, motibo nila is for themselves. Gaya ng mga false prophets dito ngayon. Ang daming mga mega churches na naging false na ang kanilang pagtuturo. Bakit? Ang gustong pakinggan ng mga tao ay yung mga mabubuti lamang, yung mga pangako lamang ni Panginoong Jesucristo. Subalit hindi sila nagtuturo tungkol sa kasalanan. Hindi sila nagtuturo kung ano ang katotohanan. Kung ano lang yung gustong pakinggan. Ano lang yung gustong pakinggan ng tao. Yun ang kanilang itinuturo. Hindi yung kung ano ang katotohanan, masakit man o hindi. No? Pero ang sabi dito ni Pablo, nagagalak pa rin siya. Ang kagalakan ni Pablo na ipangaral si Kristo. Ang sabi niya, inaakala nilang lalo pang madagdagan ang mga paghihirap ko sa bilangguan dahil sa ginagawa nila. Ito ay nasa 17. Ang mga taong naiinggit,
ay hindi tapat sa pangangaral nila tungkol kay Kristo. Ginagawa nila ito dahil sa pansariling hangarin. Inaakala nila lalo pang madagdagan ang mga paghihirap ko sa bilangguan dahil sa ginagawa nila. Pero walang anuman ang lahat ng iyon sa akin. Nagagalak pa ako sa mga pangyayari dahil kahit papaano na ipangaral si Kristo, tama man o mali ang hangarin nila. Kahit papaano, nagagalak pa rin si Pablo sapagkat kahit itong mga false prophets na ito ay ang kanilang hangarin ay para lamang sa kanilang sarili na ma-spread out, no, na makilala sila, magkapera sila, yayaman sila, ganyan, no. Pero nagagalak pa rin si Pablo sapagkat sa pamamagitan nun, tama man o mali, ang pagpapahayag tungkol sa magandang balita ay napakilala si Kristo. Pag napakilala si Kristo, ang banal na espiritu na ang gagawa ng paraan diyan para sa itong mga taong nakarinig sa salita ng Diyos. Subalit sila ay nabulagan, no, na yung naloko ba sila ng mga false prophets ba? Naloko sila. Pero kapag alam naman natin na kapag ang salita ng Diyos ang ating ibinahagi, kahit ano paman ang iyong hangarin, pero naibahagi mo ang salita ng Diyos, buhay ang salita ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Buhay. Hindi ito nakadepende sa taong nagbabahagi. Although, yung taong nagbabahagi, lalo na kung siya ay nasa isang lugar nasa isang congregation na generous ang mga tao, no? Kagaya dito, halimbawa. Kaya, may mga churches na ayaw bitiwan ang ministry. Bakit? Kasi multi-billion na ang kanilang assets. Multi-billion. Kung ito na mga Kristiyano na nga, mga Kristiyano, ang turing nila sa kanilang mga sarili, ay ayaw ngang bitiwan ang ministry. Ayaw na ipahawak sa iba ang ministry sapagkat multi-billion. Ayaw nilang mawala sa kanilang poder ang mga bilyonis na ito. Sila ang founder. Sila ang CEO. See? Kahit na masama o tama man o mali ang motibasyon o ang purpose ng pagbahagi sa salita ng Diyos, nagagalak pa rin si Pablo. Ang sabi niya, at least nakilala si Panginoong Hesukristo. Pero alam natin, mga ka-Team Jesus, na may kabayaran ang paggawa natin ng kamalian, lalo na ang mali nating pagtuturo sa salita ng Diyos. Hindi natin pwedeng bawasan, hindi natin pwedeng dagdagan ang salita ng Diyos. Yan ay kasalanan. Omission, may dalawang uri ng kasalanan yan eh. Omission, yun yung pagbawas mo sa salita ng Diyos. May isang kasalanan, yun yung pagdagdag mo sa salita ng Diyos. Pero dito sa sinasabi ni Pablo, kahit na siya ay nahirapan dahil mabigat ang kalooban niya sapagkat mayroong mga nagtuturo sa salita ng Diyos na iba ang kanilang hangarin, sarili lang nila, pero nagagalag pa rin siya na at least nakilala si Kristo. At hindi demonyo ang pinakilala, kundi si Kristo. So yung mayroong mga mananampalataya mula sa pagiging pagano, mula sa pagiging ang kanilang mga sinasamba ay mga hayop, ang kanilang mga sinasamba ay mga puno, ang kanilang mga sinasamba ay buwan, ay araw. At least, kagaya ba ng nangyaring pagbabahagi ng Spain sa Pilipinas tungkol kay Kristo. No? Na kung saan
ang layunin ng mga Espanyol ng sakupin ang Pilipinas ay mayroong 3 G. G, una ay yung God, gold, ano pa yung isang G dyan? No? 3 G yun eh. Kalimutan ko yung isa. God, gold, at mayroon pang isa. Oh. Yun ang purpose ng mga Espanyol. Ang purpose nila ay, okay, gamitin natin ang Diyos. Ibahagi natin ang paniniwalang Katoliko. Para sa ganoon ay makumbinsi natin itong mga native na mga Pilipino. Wala pa namang Philippines nung panahon nila ni Magellan. Wala pa naman. At pag sila ay nakumbinsi natin, so sa pamamagitan ng relihiyon, halimbawa, pag tayo ay nagkasala ayon sa relihiyong Katoliko, kung ikaw ay nagkasala, kailangan na ikaw ay magpenitensya. Magbigay ka ng indulwensya, magbigay ka ng penitensya. Anong gagawin mo? Anong gagawin sa penitensya? Okay. Tatlong Our Father, 3 Hail Mary, 3 Glory be. Glory be to God. Ipagdasal mo yan at magbigay ka ng indulwensya mo. Ano ba ang iyong indulwensya? Ang iyong indulwensya, kung ikaw ay mayaman, marami kang lupain, mga ganyan. Okay, magbahagi ka. Kung marami kang mga ani, ganyan, o 10 sakong bigas ang iyong ibibigay. Yan ay nakuha ng mga Katoliko sa Lumang Tipan. Sa Lumang Tipan yan, dahil sa Lumang Tipan, di ba, mayroong pampadugo, yung sacrificial offering nila, yun yung mga ibon, kung hindi ka maka-afford ng mga malalaking hayop, kagaya ng lamb, or fox, or carabao, or cow, at iba pa, so at least mayroong ibon. Ngayon, ginawa ng mga Katoliko, ng mga Espanyol dito diyan sa Pilipinas nung sila ay dumating, no? Ay niloko nila ang mga Pilipino. Anong ginagawa? Kung ikaw ay nagkasala, mag-confess ka sa pare, di ba? So ang pare ay magsasabi sa iyo, yes, tama yan, Sis Erica, God, gold, and glory. Yan, no? 3. So, thank you, Sis Erica. So, mag-confess ka sa pare. Pag-confess mo sa pare, sabihin ng pare, kasi sabihin mo, Padre, nagkamali ako, ginawa ko ito, ganyan. So, yung pare, sila naman ay inatasan ng Katoliko na makinig sa inyong mga prayers, sa inyong mga confession. Kaya nga mayroong confession at okay anak, ipagdasal kita, ganito, ganyan. So, magdasal ka ng ganito, magdasal ka ng ganyan, magdasal ka ng ganyan. Ano bang pwede mong ialay bilang kapalit ng iyong kasalanan? So, yan ay nasa Lumang Tipan. At kaya sasabihin, kaya nga in-expose ang mga praile ni Dr. Jose Rizal. Diba? In-expose niya doon sa kanyang no limit tangere at el filibusterismo. Kaya nga siya ay pinatay ng mga praile sapagkat in-expose niya ang kamaliang ginawa ng mga praile sa Pilipinas. Gayong yan ay hindi naman sinusunod ng Espanya. Kasi pumunta sa Espanya, hindi naman ganyan ang pagsunod, hindi naman ganun ang katuruan. Pero ngayon, wala na nga yan di ba? Hindi na yan itinuturo, hindi na yan ginagawa ng mga Katoliko. Nagpapamisa na lang, o pamisa ka ng kasalanan mo, ganyan. Bakit? Kasi yan ay hindi totoo, hindi yan pinapractice ng Espanya. Ang sa Pilipinas lang yan, dahil nga niloko tayo ng mga unang dumating na mga Kastila. So, anong meron ka dyan? Mayroon akong bagong ani ako ng mga bigas. Sige, mag-offer ka ng 10 sakong bigas. Ilagay mo dyan sa kumbinto. Ayan. At magdasal ka para ikaw ay mapatawad sa iyong kasalanan. Okay? So, dati ang ating mga ninuno
ay maraming mga lupain yang mga ninuno natin. Kaya anong ginawa ng mga praile? Inabuso nila. Kasi wala namang mga titulo dati. Kung sino o kung gaano kalawak ang makikita mo diyan, yun, ganong kalapad yung aking lupain, ganyan, no? Pero dahil dumating ang mga Espanyol, ay dumating at binago ang pananampalataya ng ating mga ninuno na tayo ang mga ninuno natin, ng mga nitibo, ay mga pagano. Ang kanilang mga Diyos ay puno, may mga puno sila na sinasamba, mayroon silang mga hayop na sinasamba, mayroon silang mga araw, mayroon ang mga buwan, ang mga bituin, ang buwan, ang bituin ay sinasamba. Ganon ang mga ninuno natin dati. Pero nang dumating ang mga Kastila, iyon binago. Pinakilala nila ang Kristyanismo at dahil nga tayo naman ay mga Indiyo, ang tawag nila sa atin na tayo mga mangmang na walang kaalam-alam, so sumusunod naman tayo. Okay, Padre. Ayan, Padre. O, sige. Mag-ano ka na? Ano ang pwede mong ihandog sa simbahan para sa ganoon ay mapatawad ka sa iyong mga kasalanan? Isang na lupain, okay, isang ektaryang lupain, o sige, ano mo yan gumawa ka ng kasulatan na magpadala ka, ano ka ng ektaryang gawin, saan mula dito hanggang doon. Kaya nga nagkaroon ng maraming assets ang Katoliko dahil yan sa mga handog, sa mga alay ng mga parokyano o ng mga followers ng mga sumusunod. Yan ay false teaching. Nandito na tayo sa bagong tipan. Di ba naalala ninyo na nung si Panginoong Jesucristo ay nawala na ng buhay, sinuko na niya ang kanyang espiritu. Sa Diyos Ama, nang isinuko na niya ang kanyang espiritu sa Diyos Ama. No? Ay doon sa templo ng Israel, ang nangyari doon sa the Holy of Holies, na kung saan, alam na natin yon na hindi basta-basta makakapasok yung mga tao doon, kung sino-sino, ang makakapasok lang ay yung mga priest, diba? Doon sa Holy of Holies, na kung saan, nandoon ang covenant box, no? Nandoon ang covenant box ni Moses at ng Panginoong Diyos Ama. Ang curtain ay nahati ng dalawa, ang covenant box ay nahati ng dalawa. Na ibig sabihin nun, it is void. Wala na, hindi na yon ang mahalaga. Yung kautusan ng lumang tipan ay nagkaroon ng fulfillment pagdating sa bagong tipan na kung saan si Panginoong Hesukristo ang naging sacrificial offering. Hindi ng tao, kundi ng Diyos Ama. Kaya ngayon ang John 3:16, yan na ang ating pinagbabatayan ngayon sa kasalukuyan sa makatuwid. Tayo bilang mga Kristiyano, we have now the direct access of God the Father through the Lord Jesus Christ. Pero anong ginawa ng mga false prophets? Binubulag nila, niluloko nila ang mga mananampalataya. Kaya nga, mayroon pa rin silang confession. Jesus Christ is our high priest. Siya ang pinakamataas natin na priest. Si Jesus Christ. Kaya nga, mayroon tayong access, diretso, hindi kagaya dati sa lumang tipan na ang mga mananampalataya, nag-o-offer sila ng hayop kung ano lang ang kaya nila, nasa labas lang sila, naghihintay kung tatanggapin ba ni Panginoong Jesucristo o ng Diyos Ama ang kanilang offering or kung hindi.
Kung malugod ba ang Diyos Ama sa kanilang pagsisisi at sa pag-offer nila ng dugo ng isang hayop. Pero sa atin ngayon sa kasalukuyan, may access na tayo, diretso tayo sa trono ng kaawaan ng Diyos sa pamamagitan ni Panginoong Jesucristo dahil siya ang ating sacrificial lamb sa pamamagitan ng kanyang dugo. Nagkaroon tayo ng karapatan na kausapin ang Diyos Ama diretso, Father God. In the name of Jesus, hindi na natin kailangan ang priest dito sa lupa upang mag-confess tayo sa ating mga kasalanan at sabihan tayo, okay, magdasal ka ng ganyan at maghandog ka. Ano bang pwede mong ihandog na mag-equivalent sa iyong nagawang kasalanan? No, that is false teaching. Diretso tayo sa trono ng kaawaan ng Diyos Ama sapagkat andyan si Panginoong Jesucristo na ating naging sacrificial offering. Nung tayo sa John 3:16 ay naniwala kay Panginoong Jesucristo, tinanggap siya bilang ating Diyos at tagapagligtas at nagbaptismo tayo sa tubig sa ganoon tayo ay silyado ng banal na Espiritu. Kaya kapag tayo ay nagpapakumbaba sa trono ng kaawaan ng Diyos, ang makikita natin sa himpapawid sa langit ay nakikita tayo, naririnig tayo ng Diyos Ama sa ating mga kahilingan sapagkat tayo nga ay pinabanal na ng Diyos. Tayo nga ay naging matuwid na sa harap ng Diyos Ama nang dahil sa sakripisyong ginawa ni Panginoong Jesus. Kaya hindi na natin, we do not need a priest to confess kung ano ang ating mga kasalanan. And we do not need to offer anything. What we need to do is to confess, to repent on what we did, turn away from our sins and do what is right according to the Word of God. Kagaya ba ng ginawa ni Panginoong Jesucristo ba? Doon sa isang prostitute na sinubok ni si Panginoong Jesucristo sa mga Hudiyo, sa mga Farisiyo, sa mga Judio, sa mga Farisiyo. Sabi nila, ikaw, teacher. Ayan, itong babaeng ito ay nadatnan siyang immoralidad. Nadatnan siya na nakipagtalik doon sa isang lalaking hindi naman niya asawa. So yan, immoralidad yan, prostitute siya. Kailangan siyang, ayon sa batas ni Moses, kailangan siyang patayin sa pamamagitan ng pagtapon sa kanya ng bato. No? So, yung sabi ni Panginoong Jesucristo, tiningnan niya yung babae, tapos yun na nga, doon sa lupa ay sumulat siya, ganyan-ganyan ang sulat niya. Tapos sabi niya, kung sino ang walang kasalanan, ay siya ang unang bumato. No? Siya ang unang bumato. Kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Natulala yung mga tao kasi sino ang walang kasalanan? Alam naman natin yun na tayo ay mga makasalanan at nagkakasala pa rin tayo kahit tayo ay mga Kristiyano na. No? So walang bumato sa babaeng prostitute. Isa-isa nilang binibatawan ang bato at unti-unti isa-isa silang umalis. Ang babae, hindi naman niya tiningnan kasi nga, hindi naman siya tumingin dahil umiiyak siya at
nagaganon siya, ready na siya na batuhin ng mga bato ng mga prosecutors niya. So, nakaganyan lang, hindi siya tumitingin. Tapos, nung wala ng katao-tao, babae, woman. Sabi ni Panginoong Kristo, woman, tumayo ka dyan. Pagtingin niya, nasaan na ang iyong persecutors? Wala na. So, umiyak yung babae, di ba? Humahagulhol. Humingi ng kapatawaran kay Panginoong Kristo. Nagpasalamat siya. Nasaan na ang iyong mga tagahusga? Wala na ang kanyang mga tagahusga. Sabi ni Panginoon, neither I. Do not judge you. Kahit ako, hindi kita hinuhusgahan. So, iyak yung babae at nagpasalamat siya. Kaya sabi niya, go. Sin no more. See? Umalis ka na. Huwag ka nang muling magkasala. Go. Sin no more. See? Yun lang ang ginawa ni Panginoong Kristo. Sin no more. Humingi ka ng kapatawaran sa trono ng kaawaan ng Diyos Ama. Magrepent ka, baguhin mo. You regret na gumawa ka ng kasalanan, baguhin mo ang buhay mo. Kaya nga, repentance. Kung tayo ay nagkasala, kung tayo ay humingi ng paumanhin, patawaran mo ako, Lord, ganyan. Tapos sa sunod na araw na naman, sa ilang oras na humingi tayo ng kapatawaran, tapos sa sunod na oras, ilang oras lang, ginawa mo na naman. That is not what we call repentance. Repetitive yan. Hindi yan repentance. Repetitive sin. Yan, repetitive sin. That is addiction of that sin. Hindi ka gumawa ng repentance. Kasi ang repentance, yun yung alam mo, kinilala mo, na ikaw ay nagkasala. You confess na ikaw ay nagkasala. At pinagsisihan mo ang iyong kasalanan at tinalikuran mo ang kasalanan mo. That is what we call repentance. Hindi mo na binalikan ang iyong kasalanan. That is what we call repentance. Kaya ang sabi ni Panginoong Kristo, nasa na ang iyong mga tagahusga? Wala na, kahit ako, hindi kita hinuhusgahan. Umalis ka na at huwag ka nang magkasala. Go and sin no more. So, nagbago ang buhay ng isang babae na yun na prostitute. At siya ay naging tagasunod ni Panginoong Hesukristo. Dahil binago siya ni Panginoong Hesukristo. At hindi siya hinusgahan. See? Hindi na natin kailangan ang priest to confess. Tapos na eh. The veil was turned into two, which means tapos na ang covenant na yan. We are now in the New Testament and we have the access to God the Father through the Lord Jesus Christ sa kanyang sacrificial offering. We are covered by the blood of Jesus. Therefore, the Almighty Father can hear us directly of our needs. Because we are already been called the son, the daughter of God. The children of God. Doon papasok ang sinasabi nating, for I am a child of God. Hallelujah. So yun pero nagagalak pa si Pablo. Sabi niya dito mamuhay kayo nang ayon sa magandang balita ni Kristo, nang sa ganoon makadalaw man ako o sa inyo o hindi,
mababalitaan kong nagkakaisa kayo at sama-samang naninindigan para sa pananampalatayang ayon sa magandang balita. So itong mga taga-Pilipos, sila din ay nakaranas ng mga paghihirap, mga ka-Team Jesus, Sabi niya dito, dito sa 28, huwag kayong matakot sa mga kumakalaban sa inyo. Maraming mga persecutors ang mga taga-Pilipos. Okay? Dahil kung hindi kayo natatakot, magiging palatandaan ito sa kanila na mapahamak sila at ililigtas naman kayo ng Diyos. Sapagkat hindi lang ang pribilehiyong sumasampalataya kay Kristo ang ibinigay sa inyo, kundi ang maghirap din para sa Kanya. Ngayon, dinaranas nyo na ang paghihirap na nakita ninyong dinaranas ko nung una at nabalitaan ninyong dinaranas ko pa rin hanggang ngayon. Na alam natin, ayon dito sa simula pa lang, ang kanyang pagkabilanggo, mga ka-Team Jesus, ay hindi dahil siya ay pumatay ng tao, hindi dahil siya ay nang-rape, siya ay nang-nakaw. Ang pagkabilanggo ni Pablo doon sa Roma ay dahil sa magandang balita na kanyang ibinahagi. At dahil sa kanyang mga persecutors, ay ginawan siya ng masamang balita, kaya binilanggo siya. Yun ang dahilan. Ang pagkabilanggo niya ay ang pagbahagi sa magandang balita. What is magandang balita? The good news. Kaya tayo ay malaya, tayo ay isang malaking pribilehiyo sa atin na tayo ay makapagbahagi sa salita ng Diyos. Na ngayon sa kasalukuyan ay hindi tayo ibinilanggo nang dahil tayo ay nagbahagi sa salita ng Diyos. Hallelujah! We have the freedom to share the Word of God. Subalit ang nangyayari sa atin ngayon, walang gustong mag-share sa Word of God hanggang ngayon. Tingnan ninyo, ilang taon na kayo dito sa Team Jesus. Sino-sino ba ang inyong naimbita para makapagpatuloy at makarinig sa salita ng Diyos? Hanggang ngayon, kayo pa rin, tayo pa rin ang nandito at iilan lang ang nakakarinig sa salita ng Diyos. So ano ang nangyayari sa atin bilang mga tagasunod ni Kristo? Kontento na ba tayo na tayo lang ay nakarinig sa salita ng Diyos? Wala ba tayong iniimbita? Mag-join ka sa amin, makarinig ka sa salita ng Diyos? Kaya nga, kailangan magkaroon ng Bible study. Ang bawat chapter, Bible study, ang bawat chapter. Nang sa ganoon, kahit hindi man sila maka-join sa Bible study natin araw-araw, ay mayroon silang tinatawag na weekly feeding of the Word of God. Na matututo pa rin sila sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Nang sa ganoon, ay lumago, makapagkumbinsi tayo ng marami na marinig ang salita ng Diyos. Doon ako natuto sa salita ng Diyos, sa Bible study. Weekly Bible study. So, ang pagkakulong ni Pablo ay isang biyaya, blessing in disguise. Bakit? Sa pamamagitan ng kanyang pagkakulong, ay lahat ng mga gwardiya doon ay nakilala siya na siya ay nakulong nang dahil sa kanyang pagbabahagi sa salita ng Diyos. At maraming mga gwardiya doon ang naging born-again Christian. ang nakatanggap kay Panginoong Jesucristo, sapagkat kahit si Pablo ay nakakulong, ay patuloy pa rin ang kanyang pamamahagi sa salita ng Diyos. Patuloy pa rin siyang namamahagi sa mabuting balita. Hallelujah. So yun, mga ka-Team Jesus. Okay? Hallelujah. God is good all the time. So naghihirap ang mga Pilipos, mga ka-Team Jesus, ang mga taga-Pilipos, sila ay marami silang persecution, maraming naninira sa kanila nang dahil sa pagbabahagi sa magandang balita, kagaya ng naranasan ni Pablo
So kaya sabi ni Pablo ay naranasan nyo na rin ngayon ang paghihirap ng dahil sa pagbabahagi sa salita ng Diyos. Maraming nag-uupo sa kanila sa Philippi. No, sa Philippi. Maraming nag-uupo sa kanila, maraming umaayaw, maraming tumatanggi sa salita ng Diyos, maraming nagpipersecute sa kanila, kaya sila ay nahihirapan. Yun ang pakahirapan na isang pribilehiyo na tayuan ang kanilang pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. Hindi naghihirap tayo dahil sa ating mga kasalanan, kundi sila ay naghihirap dahil sa kanilang pananampalataya kay Panginoong Hesukristo. Ang hirap kaya na maging ipipersecute ka ng sarili mong pamilya? Ang hirap kaya na ipersecute ka ng sarili mong asawa, ng iyong mga anak dahil sa iyong pananampalataya kay Kristo? Ano yan? Born again, born again. Hindi naman nagbabago ang iyong ugali, ganun ka pa rin. Born again ka dyan. Oh. Siyempre, dahil tayo ay mga tao lang, may limitation din tayo. Minsan ay naiinis din tayo. Pero yun nga, we have to persevere. Kung tayo ay binago na ni Panginoong Hesukristo na kailangan ay magkaroon tayo ng ugali na kagaya kay Panginoong Jesus. So, yan sa Filipos, mga ka-Team Jesus, maraming mga persecutor. Maraming mga yun bang naninira sa kanila, maraming mga kwento, 'di ba? Masakit 'yan sa loob ng isang Kristiyano na sinisiraan ka. Yun mo ginagawan-gawan ka ng mga kwento, ng mga ng mga kwento ng kahit hindi totoo. Masakit yan sa atin. Halimbawa, ako, saan ka na naman pupunta? Punta ka na naman doon kay Tita Bets Colto. Tita Bets Colto. Masakit sa akin yan. Umiyak nga ako dyan Umiyak nga ako dyan sa harap ng Diyos. Lord, patawarin mo po ang mga taong ito na nabulagan sa katotohanan. Umiyak ako dahil ako'y nasasaktan. Pero, kahit ako'y nasasaktan, ay hindi ako nagalit sa mga taong ito na nagsasabi ng ganyan. Kundi iniyak ko sila sa harap ng Diyos. Hiningi ko ang kapatawaran ng ating Panginoong Hesukristo sa mga taong ito na nanira sa akin sapagkat hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Sila ay kawawa. Kawawa sila Kasi hindi nila alam ang katotohanan at hindi nila alam ang aking motibo, ang aking hangarin kung bakit hindi ako nakihiyang humarap sa kamera at gamitin ang boses ko, magpagamit sa Panginoong Hesukristo, magpagamit sa banal na Espiritu upang masabi ang katotohanan sa sanlibutan. At yan, paninisiraan ka ng ganyan. What did I do? What did I do? Niloko ko ba kayo? Niloko ko ba sila? Pinagkakwartahan ko ba kayo? Hinihingan ko ba kayo ng pera na kung ano-ano? No. Kaya, isinuko ko sa Diyos ang lahat ng yan. Mahirap. Yan ang uri ng paghihirap, mga ka-Team Jesus, na hindi mo maipaliwanag. Sapagkat hindi yan paghihirap na wala kang kapera-pera. Hindi yan paghihirap nang dahil may sakit ka. Yan ay paghihirap ng dahil sa pagbibigay mo sa buhay mo sa Diyos. Pero yun na nga, sa halip na ikaw ay mainis, ikaw ay magalit sa mga taong ito, isinusuko mo sa Diyos ang puso mo, ang damdamin mo. Iniiyak mo sa Kanya ang lahat. Lord, masakit po na paratangan ka ng kung ano-ano.
Subalit, ikaw ang nakakaalam ng lahat. Ikaw ang nakakaalam ng puso ko. Walang halaga yun, sabi ni Pablo nga, oh. Hindi na mahalaga yun. Hindi na siya ang mahalaga. Ang mahalaga ay si Panginoong Jesucristo. No? Ang mahalaga ay ang makilala si Panginoong Jesucristo. Ang mahalaga ay magamit tayo para sa kapurihan ng Diyos. Kahit may mga naninira sa atin, iyak lang natin yan sa trono ng kaawaan ng Diyos. Iiyak natin. I give it all to you. I am hurt, Lord Jesus. No? Pero kapag kasama natin si Panginoong Jesucristo, hindi natin yan dinidibdib ang mga ganoong uri ng paninira. Sapagkat alam natin at alam ng mga nakakaalam ng katotohanan kung ano ang mga ginagawa natin dito sa Team Jesus. We are here not to please these people. Kagaya ng ginagawa ng false prophets, we are here to speak the truth, to share the good news, ibahagi ang magandang balita. Yan. Ang magandang balita. Kayon ang nangyayari sa taga-Pilipos. Nahihirapan sila. Dahil sa maraming mga nanggugulo sa kanila. Maraming nagpipersecute sa kanila. Kagaya ng nangyari kay Pablo sa simula. So naranasan na rin nila yung mga paghihirap ni Pablo. Dahil sa pagbabahagi sa salita ng Diyos. Pero to God be the glory, nandito pa rin tayo. Nagpapatuloy pa rin tayo. Dati ay bawat linggo lang tayo nagba-Bible study. Subalit ngayon, araw-araw, January, February, March, April, May! Pang-5 buwan na natin. To God be the glory. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus, sa kaligtasan. Thank you, Lord Jesus, sa lahat ng provision. Thank you, Lord Jesus, sa mabuting pangangatawan at nagagawa natin ito. To God be the glory. No? Bakit? Sapagkat ang nasa sa atin ay si Panginoong Jesucristo. At kapag ang ministry ay para kay Panginoong Jesucristo, kapag ang pundasyon natin ay si Panginoong Jesucristo, at kapag siya ang ating ipinakilala, itinataas, nandiyan siya, ang kanyang mga pangako ay hindi napapako. Kaya isang malaking pribilehiyo, mga ka-Team Jesus, na tayo ay makapagsilbi sa ating Panginoong Jesus. So, hallelujah. To God be the glory. Kaya tayo, minsan kayo dyan, natatakot kayo na magbahagi sa salita ng Diyos dahil nahihiya kayo na baka i-persecute kayo, ganyan kayo. Sabi dito, huwag kayong matakot! Kailangan tayuan natin ang ating pananampalataya kay Panginoong Jesucristo upang malaman nila na hindi tayo takot sa kanila. Anong sabi diyan? Sila ang mapahamak at tayo ay iligtas ng Diyos sapagkat tama ang ating ginagawa. Oh, hallelujah. To God be the glory. So, nakikita ninyo mga ka-Team Jesus, yung trend ba, yung flow ng plano ng banal na espiritu sa Team Jesus International Ministry. So, bawat chapter, magkaroon na kayo ng independent na kayo sa local church. Gumawa na tayo ng sarili nating Bible study na nasa umbrella, nasa pamamahala ng Team Jesus International Ministry. At sa bawat Bible study, no,
ay mag-budget tayo dyan para sa inyong mga snacks, yung mga beverages ninyo, para sa ganoon, makapag-invite pa kayo ng marami pang maka-join. Yun ang gagawin natin, yung inyong mga kapitbahay. So, magdesisyon kayo. Are you ready for that? Na bawat isa sa inyo, kayo dyan na naging Kristiyano na, ay bawat isa, every week, ay mag-assign kayo ng mag-Bible study sa inyo. Kayo dyan, no? Kasi, matibay ng inyong pundasyon, eh. No? So, mag-start na kayo by June. No? Saang part kayo magkita. At sino ang, so bawat linggo ay iba-iba ang host. Para ma-share naman yung mga pagpapala. Kasi alam nyo ba, mga katindisas, na kapag ang isang bahay ay ginagamit para sa kapurihan ng Diyos, ibubuhos ng Diyos ang kanyang mga pagpapala sa bahay na yan. Ibubuhos niya. Kaya ipagdasal natin yung perfect timing ng Panginoong Jesucristo, ng Banal na Espiritu, na tayo ay makapag-umpisa ng Bible study, ng cell grouping, Bible study, na nasa ilalim ng Team Jesus International Ministry. Hiwalay sa local church. Hiwalay. Okay? Nasa sa inyo na yan. Tanggapin ninyo ang offer ng Banal na Espiritu to start and be supported by the Lord Jesus Christ to Team Jesus Ministry. Nasa sa inyo na yan. But kami rito, we are being prepared for that purpose. Kaya yun nga ang purpose, yun ang number one purpose natin. Bakit ibininta ang bahay ng Diyos? Hindi namin iginastos yung pera ng Diyos, mga ka-Team Jesus. Iningatan namin yung pera ng Diyos at ino-offer namin at sabi namin, Lord, ito ang pera mo. Anong gusto mong gawin namin dito? O, sabi niya, magbahagi kayo dyan sa ganyan. Yes, Lord. Bayaran ninyong mga credit cards niyo, mga yes, Lord. O, nandiyan pa ng pera ng Diyos, tinatago namin yan. Bakit? Hindi yan kung sino-sino na lang bibigyan. Yan ay gagamitin namin para sa ministry ng Diyos, for the glory of God. Yan o. Napakabuti ng Diyos. Oh, hallelujah, Holy Spirit. Maraming salamat po. At kami ay tinuruan mo na naman. Thank you sa iyong panahon. Thank you sa magandang internet connection. Salamat po sa iyong mga salita. Oh, Holy Spirit, tulungan mo ang bawat isa. Lalo man po ang mga revelation ninyo sa amin, Lord, sa iyong ministry, Team Jesus, ay ito po ay aming magawa na walang ibang makilala kundi si Panginoong Jesucristo. Maraming salamat po sa iyong katapatan, Panginoong Jesucristo, sa iyong ministry. Kahit ano man pong mga paninira ang ginawa ng kahit sino pa mang napasukan ng demonyo ng mga tao, ito pa rin, nakatayo pa rin ang iyong ministry, sapagkat ikaw ang founder ng ministry na ito at ikaw ang nagmamay-ari ng ministry na ito. Oh, hallelujah, Panginoon Jesus. Maraming salamat po. Tulungan mo kami, ang bawat isa, na magampanan namin ang aming mga katawagan. Ano man po ang katawagang ibinigay ninyo sa bawat isa, tulungan mo kami na ito'y aming magampanan nang may pagpapakumbaba sa aming mga puso, na kilalanin ka, na kung wala kami ay wala ka, kung wala ka ay wala kami. Kung wala ka, Panginoong Jesucristo, since you are the real vine, ikaw ang totoong puno at kami lamang ay mga sanga. Kaya Lord, isang malaking pribilehiyo. At kami po ay nagagalak na gagamitin ninyo ang aming mga buhay, Panginoong Jesucristo, upang kami ay makapagbibigay kapurihan sa Diyos Ama. O hallelujah. Gamitin mo ang aming mga buhay.
Isinusuko namin sa inyo anuman po ang aming mga nararamdaman, anuman po ang aming mga sitwasyon sa buhay. Isinusuko namin sa inyo, Panginoong Hesus. Alam mo ang lahat ng mga nangyayari sa buhay namin. Maraming salamat dahil hindi mo kami pinababayaan. Maraming salamat sapagkat nandiyan ka 24/7 na nakikinig sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu. Maraming salamat po. Hallelujah! Salamat po sa lahat ng aming natutunan sa araw na ito, Lord. Silihan mo po ang lahat ng aming natutunan dito sa mga isipan namin, dito sa mga puso namin, upang hindi ito nakawin ng kaaway ng Diyos, kundi ito ay magamit namin bilang aming sword, bilang aming sandata sa mga panahon na kami ay inatake ng demonyo. Oh, hallelujah. Seal it by your blood, Lord Jesus Christ, upang ito ay maimbak sa mga puso namin, maimbak sa aming mga isipan, at ito'y aming magagamit sa araw-araw. Nang sa ganyan ay mas lalo naming mapatatag ang aming pananampalataya kay Panginoong Jesucristo, at kami po ay makapagbabahagi ng magandang balita sa kahit na sino as the Holy Spirit leads us. Maraming salamat sa lahat, at anuman po ang pangangailangan ng bawat isa, Lord, ng iyong mga kaanakan, ng body of Christ, Father, in the name of Jesus, we believe that you are our great provider. You will provide more than enough. Oh, hallelujah, hallelujah. Tagpuin mo ang bawat isa, at I declare, Father, yung iyong mga pagpapalang siksik, liglig, umaapaw para sa kapurihan ng Diyos Ama. At lahat ng ito, lahat ng pasasalamat ay aming binabalik sa Diyos Ama, sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Ayan! Late na tayo. 7:30. 7:30 na dito. 8:30. 8:30 na ba dyan? Oo, 8:30 na dyan sa inyo, no? So, maraming salamat sa inyong pagdalo, at naway naintindihan ninyo ang mensaheng nais iparating ng banal na Espiritu sa atin, at gamitin natin ito upang mas lalo pa tayong mapatatag sa ating pananampalataya. Kaya, pag-usapan na ninyo dyan, Team Jesus chapters, no? Mga Team Jesus servant leaders, kayo, tayuan ba ninyo ang inyong pananampalataya at mag-umpisa na kayo ng Bible study ngayong June? So, ipagdasal natin yan, isama natin yan sa ating prayer and fasting, at nang sa ganoon ay kung kayo ay ready na, o sabihin natin, Ma, sa amin Tita Beth, sa Luzon, malayo man kami sa isa't isa. Paano namin yung gagawin? Hindi, dyan ka mag-umpisa dyan sa sarili mong pamamahay, na may mga kaibigan ka, mga kapatid ka, o di dyan. Tapos yung mga kasamahan natin, mag-online Bible study kayo, o di mag-join kami. Magpa-load ka. Isama yan sa budget natin yung pa-load, para sa ganoon ay kung sino man ang naka-assign. So mag-assign na tayo simula sa June. Mag-separate na kayo sa local church at mag-umpisa tayo na gumawa ng sariling congregation. Nasa sa inyo na yan, mga ka-Team Jesus. Dahil kami rito ay pag sinasabi ng Holy Spirit, go, umpisahan mo na. Isuportahan sila, padalhan nyo ng suporta dito. Yes, Lord. Ganun lang kasimple yun, mga ka-Team Jesus, sapagkat kami ay daluyan lamang ng mga pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo upang upang suportahan ang kanyang ministry sa pamamagitan ng Team Jesus. Ano? The Lord willing. Hanggang sa muli, at wait for me, Team Jesus members, dahil tayo ay mag-raffle na naman kung sino kaya ang pipiliin ng banal na Espiritu ngayong linggong ito upang ating pagpapalain. No? Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.